Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pagkwentuhan natin muli si Atty. Libayan dahil sa pagkatapos ng kanyang pagkatalo sa debate kay Fiscal EJ. Ito ay gumagawa na naman ng panibagong ingay si Atty. Vlogger Libayan. Kung tawagin nga ni Banat by Vlogger Libayan na lang kasi ito, sinita na naman siya rito na isang abogado, di ba? Kasi talagang sobra na yung ginagawa nitong si Atty. Libayan. So panoorin natin to, sinasabi ko na may sumitang abogado kay Atty. Libayan. Ngayon, tingnan natin kung sino itong abogado na to. Etong nagalit na abogado. Oy, nakubog. Oh, ito. Oh. Good afternoon po, Attorney Fred. Okay, Ay, ba't nawala si Attorney? Good afternoon po sa ating mga netizens at Shari, good afternoon at welcome back to myself. Okay. Welcome back to you. Shari, meron lang akong gustong Habang nire-ready natin yung ating first mag-react dahil nga medyo tinira yung programa at yung Wanted sa radyo na I'm already an active part. So, I don't think I can take it sitting down Meron kasi itong isang vlogger na ito na wala nang ginawa kundi hanapan ng pagkakamali, kasalanan o pagkukulang ang programa natin. So yan vlogger na rin ang tawag ni Atty. Villamor sa isang kung sino man itong pinatatamaan niya. Pero alam naman natin kung sino na yung pinatatamaan dito ni Atty. Villamor. So mamaya may pipiyok dyan kung sino man yung pinatatamaan nito. Siyempre di ba parang bato-bato sa langit, tamaan siya yung tinamaan. So tuloy lang natin to. Kuminsan, binanatan niya na rin akong 2 beses pero pinabayaan ko lang dahil ako lang naman yon. Meron siyang isang vlog na dinidiscuss niya yung kasong na-file against Vice Ganda and Ayon Perez. I'm not necessarily in favor of that. I don't intend to discuss the merits of the case. But while discussing that issue, kalahin mo naman out of the blue in-insinuate niya na kung ano man yung kasong i-file kala Vice Ganda ay dapat i-file din daw laban sa atin. Yung kasong yon ay violation ng Article 201 of the Revised Penal Code. At Sir, attorney. May I catch you, Your Honor? Yan, attorney, bali magbibigay lang ng statement si Banat Bay tungkol dito sa vlogger na tinutukoy mo. Kung bakit ganyan niya sumagot. So, paliliwanag ni Banat Bay. Kasi sir, hindi nga ho nagre-research si Atty. Libayan. Ang alam lang niyan, magkomento at galit na galit yan sa sino mang dumidikit kay Tulpo. Galit na galit ho siya dyan. Diba? Nagkataon, lumalabas kayo sa Rapid Tulpo in Action, kaya talaga magagalit sa inyo. Wala akong pakialam yun sa research. Yun nga sa debate mo kantae. Mantakin mo, Tawag ni Banat Bay, nagbukang tae daw sa debate. Di ba? debate ka, akala mo may maipipresenta kang mas kabuluhan kesa doon sa vlog mo, abay wala. Mas nagbukapan tanga. Tinanong, alam mo ba na yan ay inilagay sa Grabe, mas nagmukha pa raw tanga ng debate. 3rd Division? Let me check. Yes? Yes? Let me check. Yes? Sir, hindi po marunong mag-research yung vlogger na yan. Yung vlogger na ho yan, sa totoo lang ako sa tingin ko niloloko lang niya talaga mga viewers niya. For the views yung vlogger na yan, sir. Kumbaga yan, parang ito, second option na ito ni vlogger na Atty. Libayan, yung YouTube na yan. Once na madisbar to sa pagiging abogado, at least meron siyang fallback. Kaya ito, no wonder, baka next year, hindi natin alam. May mga nakasampa ng disbursement to, binla na lang tumatanggalan ng lisensya sa pagiging abogado. Para lang kumita. Sa tingin ko opinion ko lang naman yon. Sa tingin ko talaga, yan ang dahilan. Wala siyang pakialam kung siya ba'y makapagturo ng tama o mali. Basta siya maraming mauto. Sa mundo na ito, sir, sa social media, marami talagang tanga. Paano mo naman nasabi, Banat Bay, na dito sa social media maraming tanga? Pakipaliwanag mo naman. Hindi ho ako nagbibiro. Sa social media, marami ho talagang bobo. Mantakin nyo, sir.
Ang daming naniwala sa zombie. Ang daming naniwala sa Talano Gold. Saan ka? May punto si Banat Bay, di ba? Maraming naniniwala sa Talano Gold. Maraming naniniwala na magkakaroon ng zombie apocalypse. Di ba? May punto. Pa, sir. Milyon-milyon ang naniwala sa Talano Gold. Ano yun? Yung 31 million ba yun, Banat Bay? Ano pa kaya yung pinapakalat dito na nagtatago sa mga high polluting words o nagtatago sa mga jargon ng mga lawyers? Tapos, yung mga bobo naman, ay, ang galing. That's, talaga? May article, bakit ako section ganyan? Hindi nga nila nire-research kung tama ba yung sinasabi nitong mama na to eh. Hindi ko nila nire-research. Basta sinabi nito, sasambay na nila yan. Pag hindi sila sumamba, yari sila sa mga kulto, magagalit, mag-excommunicate sila. Ganun. Parang yung sa pelikula, excommunicado. Yan, dinaig pa nila Iglesia ni Cristo. Totoo. Uwe, paano mo naman nasabi, Banat Bay? Hindi ko naman sinasabi yung Iglesia ni Cristo kulto Kasi ang Iglesia ni Cristo, united. Okay, yun ang punto ko dito Yun yung comparison ko dito, hindi ko sinasabing Ayan, sa mga iglesia, okay, magagalit. Parang comparison lang yung pagiging united nyo, hindi yung kung ano man negatibo. Basta yung pagiging united lang. Ang Iglesia ni Cristo, alam naman natin, 'di ba? United sila pagdating sa pagboto, pag sinabi ng kanilang ganon. Ngayon, tama ba o mali? Nasa kanila na ho yun, hindi ko na pakikialaman. Kasi wala namang masama sa pagiging united, okay? Ang problema dito kay Libayan, mali na, united pa rin sila. Hindi na gumagamit ng utak. Yung atay na lang ang pinaiiral nila. Sama-sama tayo. Talo na nga tayo, tama pa rin tayo. Pinindigan ni Atty. Libayan na Parang hinilot nga niya, sabi nga hinilot yung atay para mapaniwala yung mga follower niya na bagay, wala ngang utak. Kaya hindi naiintindihan. Talo tayo Yan. Talo ako pero strategy ko lang po yan. Para lumabas ang ating pinaglalaban na dapat 18 years old ang sexual consent. Mantakin nyo yun, sir. Hindi, Attorney Villamor. Mantakin mo, sir, Ang sinabi niya after the debate, ang motibo naman niya hindi manalo. Ang motibo niya para malipat daw yung 16 to 18. Alam mo, doon pa lang, Attorney Villamor, doon ay isang malaking katarantaduhan at katangahan na yung ganung statement. Bakit mo naman nasabi, Banat Bay, yung malaking kataranta doon at katangahan yung statement na yun? Pakipaliwanag mo. You know why? Why? Kahit anong pag-iingay mo dyan, hindi mo mababago yung 16 to 18. Bakit? You're not a lawmaker. As a matter of fact, you are a teacher of fake law. Parang prestigious lawyer ang dating. Lawyer to pero hindi niya alam na ang gumagawa ng batas yung mga lawmaker, yung congressman, senator. Hindi naman senador, hindi naman abogado ang gumagawa ng batas. Nakalimutan niya ang abogado, nag-interpret lang ng batas. Di ba? Hindi, di ba? Naintindihan niyo ibig ko sabihin, sir? Attorney? Hindi ho talaga Etong tao na ito, wala hong intention ito na kuno na baguhin ang batas. Paano isipin niyo yun, sir, paano mababago ang batas mo kakaputak sa vlog? Sino tangang gagawa nun? Hindi. Siya lang. Siya lang gagawa nun. Gusto ko lang kasi ma-realize ng taong bayan at mapalitan 16 to 18. Kaya magbablog ako. Doon pa lang, ang laking katangahan na ho nun Mantakin mo? Di ba? Andiyan na ho ba si Atty. Villamor? Hello po, magandang gabi ho. Pasensya na ho medyo. Nagsuot attorney lang ako pero tatay ko lang po ang abogado. Ako po ay abogado. Anyway, yun na nga po. Kaya nga sabi ko nga kung gusto talaga nitong baguhin yung 16 to 18, mag-senador muna siya. Kasi nga ho talaga sir, ano ho yan, obsessed na obsessed po yung kay Tulfo. Sa tingin ko nga,
wag mo na ituloy Banat Bay kung ano man yung gusto mong sabihin kay Atty. Libayan. Medyo baka Muntikan ko na sabihin yung salitang buti na lang hindi ko nasabi. Baka kasi, alam mo yung kantang ano, usong-uso ngayon. Listen to fantasize. Hindi, sinasabi ko lang uso yung kanta na yun. Hindi ko sinasabing pinagpapantasya niya si Tulpo hindi mo masabi Banat Bay, di ba? Baka lang naman, halos araw-araw, bukang bibig si Rapi Tulfo eh. Hindi, sinasabi ko lang kasi uso. Alam niyo yung kantang fantasize na walang katapusang tini-tiktok ng mga babae? Mocha girls, non-stop sa kaka-tiktok ng fantasize. Atty. Libayan, ako yung nagtatanong laang sa'yo, ha? Ano yung tatanong mo kay Atty. Libayan, Banat Bay? Ayusin mo. Sinasayaw mo rin ba yung fantasize? Habang iniisip mo si Senator Tulfo? Hindi. Ang sawa naman nun, Banat Bay. Pasasayawin mo sa Atty. Libayan ng ganun. Grabe naman yun. So, anyway, yun nga, base nga sa sinasabi ni Banat Bay, ito si Atty. Libayan hindi talaga nagre-research. Tapos hindi rin niya naiintindihan kung ano ba yung trabaho ng mga lawmaker tsaka ng abogado, 'di ba? So, abangan pa natin yung mga susunod na video ng mga sablay nito talaga ni Atty. Libayan.